So, magandang gabi sa ating lahat. Okay, dadako na naman tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. So, ang ating topic ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang tao na hindi siya palasimba, ni hindi nga siya tumatawag sa Diyos o hindi niya kilala ang Diyos, pero mabait. Ang tanong, ligtas ba siya? Ayan. So, mga kababayan, ay hindi ako hahatol, kundi ang Biblia ang siyang ating pagsasagitain or basahin. No? Kayo, sa palagay ninyo, halimbawa, mayroong isang tao, hindi naman siya pala simba, hindi nga siya nagbabasa ng Biblia, pero mabait. Meron akong kilala niyan eh. Mabait na tao. Hindi siya palaaway, tahimik lang siya. Pag galing ng trabaho, nakaupo lang yung sa bahay niya. Yan. Hindi chismoso. Yan. Hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. O kasi nakikita ko siya, nandun lang nakaupo. Tapos kinabukasan, papasok sa trabaho. Yan. Pero, hindi siya nagsisimba. Hindi siya nagbabasa ng Biblia. Eh kayo, sa palagay ninyo, maliligtas kaya siya? Ayun ang ating topic ngayon. Meron lang akong babasahin sa inyo sa Biblia, no? Dito sa Aklat ng Roma. Basahin mga natin, no? Punta tayo sa Roma. Ayan, Roma, Kapitulo 2, versikulo 26. Hanapin natin. Ayan. So ito, sabi, Roma, Kapitulo 2, versikulo 26. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi ba gaariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? Ayan. Kasi ang ibig sabihin kasi ng pagtutuli, ito yung mga Hudyo eh. Tapos yung mga hindi mga tuli, yun yung mga hintel, tulad sa atin. Tinatawag tayong hintel, hindi tayo tuli. Ayan. Liwanagin nga natin ang versikulong ito, mga kababayan. Napakagandang versikulo to eh. Kung ating pang mas lilinawin pa, mas palilinawin pa natin ang ibig sabihin nito, Ang sabi kasi dito, kung ikaw ay hindi Hudyo, kasi yung pagtutuli Hudyo yan, ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan. Yan. Hindi bagaari pagtutuli ang di pagtutuli. Hindi, ibig sabihin, hindi bari na ikaw ay isang Hudyo kahit ikaw ay Hentel. Mas lilinawin pa natin. Mas babawan pa natin. Halimbawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, pero
gumagawa ka pa rin ng masama, tapos yung tao dyan nakaupo lang, hindi siya Kristiyano, hindi siya nagsisimba, pero hindi naman siya gumagawa ng masama. Ang tanong, ay sino sa inyo ang Kristiyano? Ha? Ikaw pala simba ka, linggo-linggo nasa simbahan, kumakanta ka. Pero pagdating naman ng Lunes hanggang Sabado, nasa bisyo ka. Pero yung mama, hindi naman siya nagsisimba, hindi siya kumakanta sa simbahan, hindi siya hindi siya nagbabasa ng Bible, pero hindi siya gumagawang masama. Kaya tanong, sino ngayon ang tunay na Kristiyano? Ayon. Napakahiwaga ang salitang ito. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, dito pa rin sa Roma, no? Ang sabi niya, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang ariing ganap, kundi yaong tagatupad ng kautusan. Ayan, dito sa 13, no? Sa Diyos pa rin ang Roma, no? Kapitulo 2, versikulo 13. Ang sabi dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay ariing mga ganap. Pagbulay-bulayan natin yan, mga kababayan, ano? No? Hindi ko sinasabi na yung tao na hindi para simba, hindi siya nagbabasa ng Biblia ay ligtas. Ayaw kong humatol. Pero unawain natin itong sinasabi ni Apostol Pablo. Kung ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka naman gumaganap ng kaugaliang Kristiyano. At ito namang tao na ito, hindi Kristiyano, ay siya namang gumaganap sa kaugalian ng Kristiyano. Ang tanong, sino ang Kristiyano sa inyong dalawa? Ayan. Tumutupad siya. Natupad niya ang kautusan. Bagamat hindi niya kilala ang Diyos dahil mabait siya. Wala siyang nilulukong kapwa. Tao. No? Pero yung Kristiyano, hindi naman tumutupad sa kautusan, ay sino ngayon ang Kristiyano sa inyong dalawa? Ayan. Di ba? So, sana may natutunan tayo sa ating paksa ngayon kahit na maiksi lang. Ako kasi, maghapon kasi akong gumagawa ng cabinet. Kaya pagod ako eh. Pasensya na kayo sa aking mata, parang inaantok na, no? Pero, awa ng Diyos, nakakapag-share pa rin tayo ng salita ng Diyos. So, purihin ang Diyos at mabuhay kayong lahat.